Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix video. Ngayon po ay may video tayo mula sa ABS-CBN News. Ito po, no? At siyempre, ito po ay nakita nyo naman yung intro, no? Payamang Pilipinas. So, good news po ito kung tutusin, ano? At para maliwanagan tayo lahat, tingnan natin to. Panoorin natin at sama-sama natin bigyan ng reaksyon. Ito po. Maganda araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This help. So, mabuti na lang po nauna ang Pilipinas dito, no? Dapat ito binabantayan po ng ating Philippine Navy, no? Baka agawin pa ho ng China. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. So, yan po, no? Good news po yan, ano? At dito mararamdaman natin na ang Pilipinas ay talagang payaman. Ang malaking question lang po dito ay makinabang kaya ang ating mga mahihirap na mamamayan, no? Tayong mga mahihirap, no? Maramdaman kaya natin yan, ano? O baka naman mga mayayaman lang makikinabang, no? Parang gamot po yan eh. Pag ang mga scientist natin nakadiscovery ng gamot, eh dapat para sa masa yon, pero hindi po, ano? Pag nakadiscovery ng bagong gamot, napakamahal po ng gamot na yon, no? So, yung scientist na nakadiscovery nun, para sa kanya lang po yun, hindi yun para sa masa, no? Kasi kung para sa masa yon, dapat mura lang ang presyo niya. So, itong mga nadidiscovering ito, kagaya ng Malampaya, yung isang gatong na yan, pagkikinabangan ito ng mga individual eh. Halimbawa, yung mga nagsusupply ng kuryente, no? Karamihan diyan mga privatized na. Hindi po gobyerno ang may-ari. No. So, maaring makatipid sila, pero yung singil doon, no, yung sisingilin nila doon sa taong bayan, eh ganun pa rin. Pero sila ang nakatipid. So sila lang ang mas lalong yumaman. Sana ito ay yung kalahati sana o nung kikitain dito
ibigay dun sa para sa programa para sa mga mahihirap. No, sana pakinabangan or kung ano naman ay ibaba naman nila sana yung halimbawa yung singil sa kuryente. No? Tingnan natin, no? Kung talagang bababa, pero hindi po eh. Kailan ba bumaba ng husto ang singil sa kuryente? Palaging pataas po 'yan, no? Kaya ang nakikita ko makikinabang dito ay yung ating mga mayayaman, no, na lalo pang yayaman. So, yun po, no? Kung hanggat maaari sana, kung mabili ng gobyerno yung mga planta ng kuryente, gawin na lang nila, no? At doon siguro mararamdaman natin yung pagbaba ng kuryente kasi gobyerno na may-ari, no? At makokontrol talaga ng gobyerno yung singil sa kuryente. Dati kasi, yung mga planta ng kuryente, o yung tinatawag na National Power Corporation, NAPOCOR, gobyerno po may-ari niya. Pero ngayon, mga privatized na yan, mga individual na ang may-ari niyan, mga mayayamang may-ari ng kumpanya ng planta, ang makikinabang po talaga dyan. Hope so, ipanalangin natin na mapakinabangan ito ng mahirap. No? Ako po ay pro-government, pero sana yung pagsuporta ko sa gobyerno ay may mangyari namang maganda. So hanggang dito na lang po. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.